na talagang nagbuhos ng 1 bilyon na puhunan si Mayor Dong Kalugay dyan sa Pogo. Na umutang sa bangko si Mayor Dong Kalugay o Lisildo Dong Kalugay para i-finance sa kanya girlfriend na maganda na si Alice Go sa pagpatakbo ng Pogo. That her partner is a public official. Kasi sabi ko, mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng Pogo operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Go doon mismo sa Bamban. 1 bilyong piso di umano ang inutang ni Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay upang ibigay at gamitin bilang kapital sa pagpapatayo ng Pogo sa bayan ng Bamban, Tarlac. Ang nasabing mayor daw ang itinuturong nobyo ni Mayor Alice Guo. Matatandaang ibinunyag kamakailan ni Senator Jinggoy Estrada na isang alkalde sa bayan ng Pangasinan ang di umano'y live-in partner ni Mayor Alice ang namamahala ng mga operasyon ng Pogo sa bayan na nasasakupan nito. Napabalita noon na mariing tinutulan ng mga residente ng Suwal, Pangasinan ang planong pag-utang ng lokal na pamahalaan sa Land Bank of the Philippines na gagamitin di umano sa mga proyekto na ayon sa mga residente ay hindi naman kinakailangan sapagkat mayaman at malaki ang kinikita ng bayan ng Suwal dahil sa pagkakaroon nito ng 2 power plant at maaaring pagmulan lamang daw ng korupsyon. Na lumalabas po na yung kapital na ginamit sa pagpatayo ng Pogo dyan sa Bamban at posibleng kasama na rin ang Purak ay nanggaling po pera po ng Pilipino ang ginamit. Lumalabas sa aking pagsusuri at lumalabas po sa binigay sa akin na kaalaman ng isang source ay lumalabas na malamang natutuo nga na ang pera na ginamit sa pagpatayo ng Pogo dyan sa Bamban, pati Purak na rin, ay nanggaling sa dugo ng Pilipino. Maniwala ba kayo dyan? Lumalabas na walang pera dyan ang Chinese. Lumalabas na yung mga Chinese dyan, nagpapatakbo lang sila kasi magaling sila magpapatakbo. At yan po ang eksplanasyon kung bakit ang nagpapatakbo sa Pogo dyan nung mayor pa nung si Mayor Alice Go ay naging mayor, ay si Mayor Lisildo Dong Kalugay ng bayan ng Suwal, Pangasinan. Okay? So, paano nangyari ito? Kasi naging boyfriend siya ni Alice Go o Go Huaping. Naging boyfriend siya. At magandang kwento ito. Pero suma total, ang ating ilalabas dito ayon po sa aking bubuit na nakakaalam ng malalim sa usaping ito. Ang ginawa po ay nangutang daw si Mayor Lisildo Dong Kalugay ng Suwal, Pangasinan sa bangko nang umaabot ng 1.2 billion ang inutang na pera at kinapital doon sa Pogo sa Bamban. Ginawa niya yan sa ngalan ng pag-ibig niya kay Alice Go. Ganon po kasimple. Grabe umibig to si Suwal, Pangasinan Dong Kalugay, Lisildo Dong Kalugay. Grabe. Believe ako sa pag-ibig mo, the power of love. Kung totoo man ito, Mr. Dong, kakaingit ka talaga. Sana all. So, anyway, itong pangyari ito, Super Mamshi, ay ganito. Mula nung naging mayor ng 2019, si Suwal, Pangasinan Mayor Lisildo Dong Kalugay, siya ay nahalal at naging mayor sa isa o pinaka-second richest na bayan sa buong Pilipinas. Bakit mayaman ang Suwal, Pangasinan? Kasi po,
2 po ang coal power plant dyan sa Sual, Pangasinan. Anong ibig sabihin yan? Napakalaki po ng buwis ng kinikita ng bayan. Kaya kung titingnan mong assets ng ibig sabihin ng asset ng bayan ng Sual, yung mga nalikom nila na ipundar na mga kayamanan ng bayan ng Sual. Tinignan ko, kinumpara ko sa listahan ng Commission on Audit sa asset ng Bamban at asset ng Purak. Napakalaki ng dihamak ang asset ng Sual, Pangasinan. Umaabot po sila sa 2.8 billion pesos. Ngayon, ang utang ng Sual, Pangasinan ay umaabot sa pinakahuling talaan, no? Bumaba daw 991 million na lang. Pero noong ng pag-upo ni Dong Kalugay, ang utang ng Sual, Pangasinan ay 1.67 billion pesos. Noong 2020 ay bumaba ito ng 1.2 billion. Noong 2021 ay naging 1.98 billion. So, ang problema ko lang, inusisa ko po yung COA o Commission on Audit na records, wala silang ni-report para sa taong 2023. So, ang ibig po sabihin nito, bakit tinatago? Okay? Ang sinasabi ng aking bubuit, sa sobrang pagmamahal, may asawa yan si Mayor Dong Kalugay, sa sobrang pagmamahal niya kay Alice Go, talagang umutang siya ng 1.198, almost 1.2 billion pesos sa bangko. At naging issue pa ito, marami nagprotesta dito sa utang na ito. Kasi nga, ay wala namang dapat pag-utangan kasi mayaman ang Sual, ang bayan na Sual. Bakit ka utang kung mayaman ka? So ginawa daw ng paraan na kunwari pinalabas ang inutang ay para sa mga proyekto. Pero marami doon sa proyekto na nakalista, na binasa ko, na nakalista sa Commission on Audit, na hindi man lang natatapos kagaya ng public market ng Sual. So, lumalabas, pinalabas lang yung kunwari doon gagastusin, pero dinala sa kinapital at ginawang puhunan sa pugo ni Alice Go. Yan ang nangyari. So, ngayon, akala ni Senator Risa Hontiveros, akala ni Senator Win Gatchalian, ang perang ito ay nanggaling pa sa China. Ang katotohanan po, yan po ay hindi nanggaling sa China. Ang katotohanan po pala, lumalabas na mahigit 1 billion ang sinugal ni Mayor Dong Kalugay diyan para sa Sual, sa Pugo, para lamang mapatakbo yung Pugo. Kaya yan pong dahilan na noong mayor si Alice Go, siya po ang aktual na nagpatakbo, sabi ng PAOK, ang aktual na nagpapatakbo ng tinatawag na Pogo sa Bamban ay si Mayor Lisildo Dong Kalugay. So, yan po. So, ngayon, ang problema ito yung mga macho ugali ng mga Pilipino, karamihan na mga opisyal, mga karamihan niya mga pulis, more than 50% sa kanila maraming mga babaero, way asawa nila, hindi lang isang asawa. No? Ang istorya nito ni Dong Kalugay ay simple lang. Siya po may asawa. Dati siyang pulis, retirado siyang pulis at matagal na nilbihan sa bilang assistant o aide-camp ni Gobernador Espino ng Pangasinan. No, sa panahon na yon na kini-question si Gobernador Espino ng napakaraming pinatay ng riding in tandem diyan sa Pangasinan. 9 na taon siya naging gobernador. Sa kanyang pagiging 9 na taon na gobernador, ayon sa bubuwit ko, ang mga pinatay po diyan ay yung mga tutol sa huweting, tutol sa lahat ng klaseng sugal, tutol sa lahat ng klaseng gustong gagawin ng gobernador o probinsya ng Pangasinan. So, ang kasama diyan sa pagpapatay na yan, ay siyempre may alam din dyan si
si Colonel ata ang nito o Major, si Dong Kalugay, dating police officer. So ngayon, nung siya'y siyempre nagkapera siya kasi konektado siya kay Gobernador Espina. Ngayon, nung siya'y naging tumakbo pagka-mayor, nung 2019, nanalo siya at ngayon ang ginawa niya, ang kanyang asawa na ay kawawa po ang asawa ni Mayor Dong Kalugay. Iyan lamang po ang gumagasta para sa kanilang anak daw. Yun ang sabi ng aking bubuwit. Ang kanyang asawa ay hanggang ngayon ay OFW diyan sa Hong Kong nagtatrabaho. Kahit na ang mister niya na si Dong Kalugay ay bilyonaryo, siya naman, asan ka makakita? Ang asawa mo, mister mo, bilyonaryo, tapos ikaw magtatrabaho ka, OFW? Sa Hong Kong, DH ka, domestic helper? Yan po ang nangyari dyan. So, iniwan daw siya ni Mayor Dong Kalugay. At ang unang nangyari dito ay nagka-girlfriend pa, nag-live-in pa si Mayor Dong Kalugay sa isang nagngangalan na si Carly. Ito nga na, hindi ko mabasa ang sulat ko. Parang Carly, mamaya maalala kong pagkasulat ko, na taga San Carlos City. Merong White House mansion sa San Carlos City. At AAA contractor ito si Carly. May anak dito si Dong Kalugay. Tapos, dahil doon, naging girlfriend niya si Alice Go, nagalit na rin ito yung number 2 ni Mayor Dong Kalugay. So, yan po yung kwento dyan, maya pabenge sa mga Kapampangan, mga kabalin ko. Ito, dito niyo makikita na kung paano yung ating mga politiko pag may pagkakataon gumaganap ng kanilang mga trabaho. So, lumalabas dito, hindi ko mabasa masyadong AAA contractor siya si Carly. Basta kay Carly ang pangalan ng babae. AAA contractor, mayroong White House na mansion sa San Carlos City. Tapos may anak sila ni Mayor Dong Kalugay. Okay? So, ang kwento nito, habang kalibin ni Mayor Dong Kalugay, si Carly, ang nangyari, nakilala niya ito si Alice Go. At nagawan to ng negosyo at ang unang nangyari dito, contractor lamang ang misis niya, ang kalibin niya na si Carly. Nagpapatayo ng mga building sa Pogo. Pero kalaunan ay nakilala na si Alice Go, nagpuhunan pa siya. Kumuha pa siya ng 1 bilyon mahigit na pera mula sa bayan ng Sual para isugal na puhunan para sa Pogo dyan sa Bamban, Tarlac. At ito ang dahilan nga bakit hanggang ngayon ay magkaaway na si Dong Kalugay at ang kanyang kalibin na si Carly. Dahil nga kay Alice Go. Alam mo, sabi ng aking bubuit, mas maganda daw ng di hamak ito si Alice Go kumpara doon sa kanyang kalibin. Siyempre, baka mas maganda pa sa kanyang misis na hanggang ngayon OFW pa rin na domestic helper sa Hong Kong. So, yan po, ganun po kabastos ang ating mga opisyal ng bayan. So, ito ngayon? So, ito nga ang pinaka-klaro dito ngayon, chinek ko sa mga balita ang nangyayari. So, chinek ko muna sa balita, na lumalabas po na sa balita, naging mayor si Dong Kalugay noong 2019. At nanalo din siyang mayor ulit noong 2022. Sa bayan ng Sual, Pangasinan. By the way, ang Sual, may isa-isa lang ata ang bayan niya na mayroong 2 power plant. Isang power plant na ginawa at pinapatakbo ng Japan at isa pang power plant na ginawa at pinapatakbo ng South Koreans. So, ang KEPCO, so Korean Electric Power Corporation. So, ang nangyayari dyan, binasa ko sa Inquirer, sa issue ng November 2011, nagkaroon ng rally sa Pangasinan. Kinukontra yung pag-apply ni Dong Kalugay. Siyempre, kakutsaba niya mga konsehal.
nagrarally ang mga taga-Pangasinan laban sa pag-uutang ng 500 million mula sa bangko. Ang bangko naman, sinertify nila na proper kasi wala namang problema ang bangko kung uutang ang suwal kasi maraming kita. Malaki ang kinikita kada buwan, kada taon. Pambayad, sobra-sobra pambayad pa sa loan. Ang problema nito ng protesta, umutang siya ng 500 million. So ito na magsuporta ngayon sa aligasyon ng aking bubuwit na talagang nagbuhos ng 1 bilyon na puhunan si Mayor Dong Kalugay dyan sa Pogo. So ngayon, ang mga argumento na mga nagrarally laban sa pag-utang ay bakit kailangan umutang ang bayan ng Suwal, Pangasinan? Ang pinaka-problema nila, may savings naman sila na 595 million at hindi pa nagasta ito sapagkat yung mga konsihal ng Suwal noong 2019 ay hindi nakapasa ng ordinansa para ibabudget. So, tingnan mo. Ano ba yan? Total, hindi pa naman confirm ito. Sa bubuwit pa lang nanggagaling ito, Mayor Dong Kalugay. Binibigyan po kita ng pagkakataon, isisiwalat ko rin kung ano pong inyong side dito. Maari po lamang, padalhan mo lamang ako ng message sa aking messenger at ilalabas din natin in fairness to you. So ito lang naman, base lang ito sa aking bubuwit, no? Pero mayroong tinatawag na corroboration. Nag-corroborate itong balita sa Inquirer na lumalabas na noong November 2021 ay nagreklamo ang mga Pangasinense na bakit naglulon ka pa ng 500 million. At meron namang 595 million na savings na naitabi ang bayan ng Suwal. At bakit ka pa uutang? Marami bang mga project? O ayon sa aking bubuit, maraming project ang nilista. Pero yung mga project na nilista hanggang ngayon daw ay hindi pa nagawa. So, iyan po ang problema. So, ngayon, isipin na lang natin kung bakit ganito. Ay, Mayor Dong Kalugay, hindi pa naman conclusion ito na ikaw ay nagnakaw ng pera ng Suwal, Pangasinan. No? Ang akin lang dito ay siniwalat ito ng bubuwit ko, which is, siyempre, hindi pa naman niya sigurado, pero ako, naniniwala ako. Yan ang sa akin dyan. Hindi ko na rin ibibigay kung sino yung ako na ang nabigay sa akin kasi nangako ako na hindi ko siya ipapahamak. So, ngayon kung titingnan mo noong 2017, ang pera ng Suwal, Pangasinan na total asset nila is 2.5 billion pesos. Malaki. Sa 2018, 2.8 billion pesos. 2019, 2.8 billion pesos ulit. 2020, 2.67 billion pesos. 2021, 2.662 billion pesos. 2022, 2.644 billion pesos. Malaki ang kanilang naipok. Kumbaga mayamang-mayaman. Kumbaga nabilong sa billionaire na bayan. Nagtataka ka, bayan lang ito, hindi to city. Mas malaki pa sa income ng mga city. Kung mga ordinaryong city lang, mas malaki pa sa income ng Coronadal City. Tapos, ang liability, saan ka makakita ng bayan? Ang standard na utang niya, kada taon. Wala pa ako nakitang bayan na matindi kung umutang. Ang utang nila, noong taong 2017, 1,645,881,012 centavos. Noong 2018, ang kabuuang utang ng Suwal, Pangasinan ay 1,734,813,137 pesos and 50 centavos. Noong 2019, nang umupo na si Dong Kalugay, ay ang utang ng Suwal, Pangasinan ay 1,170,939,053 pesos and 71 centavos. Noong 2020, nagkautang ang bayan ng Suwal, Pangasinan ng 451 pesos and 88 centavos. Noong 2021, nakautang ang bayan ng Suwal, Pangasinan ng 1,198,400,000
132,361 pesos and 17 centavos. Noong 2022, medyo lumit ang utang nila. 991,370,338 pesos and 86 centavos. Ang problema sa 2023 na dapat meron ng record dyan sa Commission on Audit ay hindi pa. Ibig sabihin, hindi pa nakareport. May problema ang pera kung paano ginastos kasi wala pang na-report sa Commission on Audit. So, ganun lamang po. So, ito, ulitin ko lang, to summarize it all, sa lumalabas na totoo yung kinikwento ng aking bubuit na umutang sa bangko si Mayor Dong Kalugay o Lisildo Dong Kalugay para i-finance sa kanyang girlfriend na maganda na si Alice Go sa pagpatakbo ng Pogo. So, yan ang sinasabi dito. So, ngayon, napatunayan ko rin ito na halos may katotohanan din talaga because of the news na nabasa ko sa Inquirer. So, ngayon, at masuportahan na pwedeng mangyari dahil pangalawa sa pinakamayamang bayan sa buong Pilipinas, itong Sual, Pangasinan. Dapat nga magiging city na ito eh. Kasi na, ang laki ng income. So, maaari ba sabihin na nilusta yun? Of course. Nilusta yun. Ano pang gagawin mo? Siyempre, kinuumutang ka. Tapos mayroon pa pala kayong naitabi. Naipon ang bayan ng 595 million tapos umutang ka pa ng 500 million. That's something, a big something to explain. Mayor Dong Kalugay, kung hindi ka man pina-explain ng kuwa dito sa akin, bahala ka kung mag-explain ka o hindi, nasa iyo yan. Basta kapag hindi ka mag-explain, maniniwala po ako dito sa aking bubuwit na nagsasabi na ikaw ay gumawa ng paraan na magkautang na 1.2 billion pesos para ipuhunan sa Pogo dahil sa power of love, sa pagmamahal mo kay Alice Go.